Okay, heto breaking news, no? Ang DOJ po ay nagpalabas na po ng balita na kumpirmado na wala na po sa ZEC itong si Zaldico. Wala na sa ZEC. So, confirm na itong si Zaldico ay talagang hindi ito siniseryoso ng Administrasyong Marcos. Okay? Tapos, tama nga itong sinabi ni Attorney Harry Roque niya si Bongbong Marcos confirmed na fake news. Kasi siya yung nagbabalita eh. Binabalita niya na nahuli na si Zaldico only to find out hindi pala yan totoo. Di ba? Ito ay nakakahiya eh. At atin pong pakikinggan rin itong media interview ni Representative Irice na ayon sa kanyang opinion ay ang gobyernong Marcos hindi po seryoso dito sa paghuli o sa pag-aresto dito kay Zaldico. Hindi sila seryoso. Kasi alam nila na kapag mahuli si Zaldico, game over. Game over. Iyak na lahat. Okay? At meron po tayong good news. Okay? Pero bago ang good news na yan, paki-like muna at saka paki-share sa video na ito para marami po ang makaalam sa mga updates natin at sa good news natin mamaya. Like and share na. And sa mga first time dito, subscribe na po kayo. Okay? So ano ba pong good news natin? Ito lang naman ang good news natin. Si Vice President Inday Sara Duterte, siya pa rin ang nangunguna sa presidential survey. Okay? Ayon yan sa TNM Quarter 1 survey. Okay? Ito. Panoorin natin itong balita na ito para alam ninyo na i-analyze natin kung sino yung posibleng maging rival ni VP Sara sa panahon ng eleksyon sa 2028. Ito po yung balita. Nanguna si Vice President Sara Duterte sa resulta ng isinagawang tugon ng masa survey para sa unang quarter ng taon sa tinatawag nilang hypothetical head-to-head presidential match-up. Ito hindi po ito fake news. Galing po ito sa UNTV. Binalita na nila. Sino ang nag-survey nito? Malalaman ninyo mamaya. Ano kaya ang reaksyon ng mga loyalista at mga dilawan dito? Sasakit na naman ang kanilang dibdib dito. Yung mga dilaw, sasakit na naman ang kanilang mga ulo dito. Number 1. Binugbog na ng binugbog sa kanyang SALN. Binugbog na ng binugbog sa kanyang confidential funds sa impeachment trial. Pero anong nangyari? Number 1 pa rin. Number 1 pa rin. Sa darating na 2028 elections, batay sa resulta ng survey, lumabas na nakakuha si VP Sara ng 46% na suporta o vote intention habang 35% naman ang nakuha ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ito 46 si VP Sara, 35 si Leni Robredo. Ayan sasabihin na naman ng iba, ay tumaas si Leni Robredo. Siyempre, tumaas si Leni Robredo kasi tahimik lang siya. Hindi naman siya gumagawa ng ingay. Hindi naman siya nagkokomentaryo ngayon patungkol sa nangyayaring political issue. Si VP Sara, medyo bumaba ng konti, 46%, kasi, aaminin po natin yan, may konting effect ang nangyari dyan sa impeachment hearing. May konting effect lang. Pero at the end of the day, pagdating ng 2028 election, tataas yan. Tataas yan. Kasi yung mga sinasurvey dyan, tulog pa yung iba. Tulog pa yung iba. Hindi pa yung mga siguro yung nagkataon lang yung mga sinosurvey hindi masyadong hilig sa politika. Ganon yan
Pero pagdating ng 2028, kapag malapit na ang campaign, lalabas na naman yung mga hilig sa balita sa politika. Pag survey niyan, number 1 na naman si VP Sara. Ganun lang yan. Samantala, 19% naman ang Actually, alam ng taong bayan na sinisiraan lang itong si VP Sara ngayon nagsabing undecided. Bagaman si VP Sarang nakakuha ng pinakamataas na porsyento sa nasabing survey, sinasabing lumiit naman ang kanyang agwat mula sa suportang nakuha ni Mayor Robredo. Lumiit raw yung agwat. Parang humahabol raw itong si Leni Robredo. Sige, habol pa more. Habol pa more. Kung ikukumpara sa nakaraang Tingnan lang natin kung makahabol ba. Tingnan lang natin. fourth quarter survey noong 2025. Ayon sa Okta Research Group, isinagawa ang nasabing survey mula March 19 hanggang March 25, 2026 sa 1,200 adult respondents. Siguro duda ako dito sa Luzon pa ito sinurvey. How much more kung mag-survey dyan sa Visayas at sa Mindanao? Tapos na ang laban. Nakapaloob sa survey na ipinresinta sa mga respondent ang 26 na potential presidential contenders. Kasama rin sa mga pinagpilian sa naturang survey sina Manila City Mayor Isko Moreno. Wala na yan. Si Isko, sabi ni Isko, magko-concentrate pa siya sa Manila. Ako, sa totoo lang, litong-lito itong mga dilawan ngayon kung sino yung pambato nila. Tinatry nila, di ba, kung mapapansin nyo, tinatry nila na ilabas ang pangalan ni Hontiveros. Anong nangyari? Hindi umubra. Hindi umubra. Wala namang iba dyan. Bam Aquino, wala pa rin. Wala pa rin, no? Siguro yan lang dalawa aside from Leni Robredo kasi sinabi na ni Leni Robredo, nag-declare na siya na ayaw niya talagang tumakbo. Mag-concentrate muna siya sa Naga. And which is, for me, tama yung desisyon ni Leni Robredo. Leni Robredo has a lot to prove herself bago siyang tumakbong presidente. Kung makikita ng buong sambayan ng Pilipino na umuunlad ang Naga, and that's the time that we can conclude na Leni Robredo is one of the pwedeng contender po na maging presidente. Si VP Sara, marami na pong napatunayan yan di ba? Kaya itong si Hontiveros, wala naman. Ang nakilala naman si Hontiveros sa kanya mga issue. Issue lang naman si Hontiveros. Nakilala sa kanyang pagiging nagbabasa ng script sa Senado. Yung nakilala si Hontiveros sa kanyang pagiging Carmina, mahal ko talaga ang Pilipinas. Ang kanyang drama. Kilala siya doon sa kanyang pagka-plastic. Ang daming video na nagsa-circulate na plastic itong si Hontiveros. And that affects the mata ng taong bayan. Paano di naman yan iboboto? Plastic yan ganun, di ba? So wala talaga si Leni Robredo. Si Bam Aquino naman, walang karisma. Walang karisma. Kaya alam mo si Bam Aquino, bakit hindi uusad rin si Bam Aquino bilang presidente? Kasi ang taong bayan, maalala nila yung Yolanda ng kanyang tito niya na si Noy Noy. Palpak rin. Hindi pa rin. So the biggest na malapit na pwedeng posible ay itong si Leni Robredo. Siya yung pinakamalapit pero hindi ko ibig sabihin na matalo niya si VP Sara, hindi. Ang layo. Kaya nga
sa tingin ko tama itong strategy ngayon ni Leni Robredo na tahimik siya. Kasi kung mapapansin mo itong si Leni Robredo, kapag lalo itong nagsasalita, lalong mabubuking ang kanyang mahina sa utak. Mantakin nyo, pangalawang beses siya hindi ko naman in-small si Leni Robredo pero pangalawang beses siyang nag-take bago raw siya naging lawyer. Si BP Sara, o kung i-compare mo, no? We cannot help but compare. BP Sara, one take lang eh. One take lang. Di ba? Ang dami kasing mga memes na ni Leni Robredo, yung kanyang 1,700 islands in the Philippines. Ano ba yun? Tapos yung, di ba? Yung in-add up niya yung math niya, yung math problem na isang interview niya na mali-mali yung kanyang math problem. Ay nako. Dumagoso, Senator Raffy Tulfo at Senator Bam Aquino. Nauna nang inianunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo bilang presidente sa darating na 2028 elections, habang inihayag na rin ni Mayor Leni Robredo na wala siyang planong kumandidato sa 2028 at sa halip. Tama yan. Huwag ka na lang kumandidato kasi nagsasayang ka lang ng pera, Leni Robredo. Instead na yung pera na igasto mo sa kampanya, igasta mo na lang yan sa naga. Mas mabuti pa. Leni Robredo, advice namin sa iyo, patabain mo muna Patabain mo muna yung pangalan mo bago ka tumakbo. Kailan ba ang next election? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sa 2034 ka na tumakbo. Leni Robredo ay nais niyang manatili bilang alkalde ng Naga City. So, yan po, no? Ewan ko lang kung sino kaya ang pambato ng mga dilawan. Itong si Falsis at itong si Llamas ngayon at itong si Hidarian, double time sila sa pang-iinganyo. Nakakatawa nga itong tatlo laging nagsasalita kung sino yung tatakbo para sa mga dilawan. Sabi ko sa inyo, hindi na kayo uubra. Mark my word, ang mga dilawan po hindi naman yan makakabalik sa mundo ng politika. Pagod na po ang taong bayan sa mga dilawan. Wala na. Yan ang totoo. Ito. Yan, good news yan tungkol kay VP Sara. Dito naman tayo sa bad news. Bad news ba ito? Kasi po ang DOJ kinumpirma nila na itong si Zaldico ay wala na raw sa Czech Republic. Yung mga taga DOJ na pumunta doon sa Czech, useless yung pagpunta nyo dyan. Ay nako. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Pumunta kayo ng Czech, akala namin madala ninyo si Zaldico pauwi dito sa Pilipinas. Hindi pa pala. Ito, panoorin natin. Matapos ang makikipagpulong ng high-level team delegates ng Pilipinas sa kanilang counterpart officials ng Czech Republic bandang alas 8 kagabi oras sa Pilipinas, kinumpirma ng Czech Minister of Justice kay DOJ Secretary Frederick Bida na wala na sa kanilang teritoryo ang dating kongresista na si Zaldico. Sa kabila nito, so ano pang ginagawa niya dyan? Wala na pala dyan Siyempre magwawalda sila ng pera. Kasi pera yan ng taong bayan